Solo ride na naman uli. Guangzhou City ride ako ngayon. Mas okay talaga ang solo. Lalo na pag ikaw lang may trip ng ganito. Mahirap kasi matuloy kapag marami. Lalo na pag sinabi mong 20 km pataas. Siyempre madodoble pa yan pa uwi. Nag-start na ako ng alas 9. Malamig na kasi dito. Kahit matarik na ang araw. 12 degree na kasi ang temperatura sa umaga. Tuloy lang ako sa pagpadyak. At sa una na mamaybay pa ako sa highway. Okay pa naman at meron namang sidewalk. Malapit na rin ako makarating sa bike lane na mamamaybay sa ilog. May mas malapit naman sana ang daanan. Pero dito ako dumaan. Kasama kasi sa ruta ko ang dating company na pinagtatrabahuan ko. At sa tawid itong kalsada, yun na yung ilog. Pwede sana akong tumawid kaso di ko mahintay ang traffic light. Kaya dumiretso na lang din ako. Magkukross din naman ang kalsadang to at saka ilog. Kaya lang napaga yung liko ko. Akala ko kasi diretso sa ilog tong kalsadang to. Napadaan tuloy ako dito sa mga palayan. Ang ganda ng palay. Ilang araw na lang harvestin na rin yan. Ang bango ng palayan kapag ganyan na ang kulay. At ang pormahan ko hindi talaga maintindihan. Nakapang basketball shoes lang ako. Basta lang ako naka-helmet at di ko pa nadala ang aking salamin na pang ride. At dito na nga ako sa ilog. Kaso hindi na ako tumatawid doon sa kabila. Andun kasi yung bike lane. Kaya minsan may nasalubong ako ditong sasakyan. Kailangan ko tuloy tumigil at tumabi kasi sakto lang talaga dito ang isang sasakyan. Kahit saan ka naman talaga magpunta dito ay meron talagang palayan. At talagang pasalubong pa sa akin ang hangin. Kaya ang hirap pumadyak. Ramdam ko ang bigat. Tanaw ko na rin yung tulay. Doon na rin ako tatawid para sa kabila ako dadaan. Dito na nga ako sa bike lane. Akala ko magaan na rin pumadyak. Sadyang malakas talaga ang hangin at pasalubong ako. Kaya mabigat pa rin ang pakiramdam ko. At nakarating na rin ako dito sa sentro ng Majang. Dito kami namimili dati. At sa likod na rin ako dumaan para tuloy-tuloy yung biyahe ko. Dati nung pagdating ko noong 2016, wala pa talaga itong magagusaling malalaki at matataas. Mabilis lang talaga nila makagawa dito ng mga building. Patawid na rin ako para tumbukin ko yung kalsada na papunta doon sa pinagtrabahoan ko noon. At yung mga building na yan ay bago lang yan. Wala pa yan noon nung dumating ako dito. Ito rin mga sidewalk na to, wala pa to. 4 years and 7 months din ako dito nagtatrabaho. Dito lang din nagtapos ang bike lane. Pagdating sa unahan, makipot na yung kalsada. At sa likod ng punong yan, yan na yung company pinagtatrabahoan ko noon. Dito na rin ako at naisipan kong dumaan saglit. Wala naman tayong katropa dyan, kaya kumuha na ako ng konting video. Pumadyak na rin ako uli. Malayo pa kasi ang pupuntahan ko. Nawala na rin yung 7-Eleven na dating bilihan namin. At dito kailangan ko na maghanda kasi ito na yung umpisa na puro paakyat. Banayad lang naman yung paakyat, kaso napakahaba ang paakyat na ito. Mahigit 2 kilometro din. Talagang ramdam ko na rin yung bigat. Naka 4th gear lang ako mula sa high speed. Chill drive lang din ako, hindi naman ako nagmamadali. Tuloy-tuloy lang to paahon na to at medyo delikado talaga dito. Dahil ang lalaki ng sasakyan na dumadaan, walang bike din, wala ding sidewalk. Nakarating na rin ako dito sa tuktok. Sa 2 kilometro naman itong patag na to. Dito na nga ako sa recovery. Dito na rin ako sa Dochok nyon. Tuloy lang ako sa pagpapadyak. At sa unahan ng konti, merong maiksing paakyat. Banayad lang naman. At yun naman ang huli. At ang lusong naman dito, 1.1 kilometer naman. Bawi naman sa lusong. Dito na ako sa tuktok. Dito naman ay kapag paakyat ako dito, ay talagang tumutukod ako noon. Hindi ko kasi kayang padyakin to. Matarik din kasi. Malapit na rin ako makarating sa bike lane. Mamamaybay ulit ako ng ilog. Yung pupuntahan ko ay starting talaga ng bike lane na dyan sa ilalim ng tulay. Dito na nga ako. Kala ko magaan na dito. Yung pala, lakas pa rin ng hangin. Kaya lagi ako napatingin sa gulong. Kala ko plan. Ganit kasi ipadyak. Diretso na rin ng Guangzhou ang bike lane na mamamaybay sa ilog. Mabigat pa rin ang padyak ko kasi pasalubong pa rin yung hangin. Medyo ramdam ko na rin ang init ng araw. Tanghali na rin kasi. Alas 11 na rin. May 2 oras na rin akong pumadyak. Dito ay isa na lang ang itsura ng tanawin kasi nasa tabing ilog na. Hanggang Guangzhou ng ganito. Tinatamad pa naman akong pumadyak sa ganito. Yung kita mo yung dulo na napakalayo. Mas gusto ko pa yung liko-liko. Meron akong konting dadaan ng tabing highway. Nag-iba na rin ang bike lane dito at committed. Balik na rin ulit ako sa tabing ilog. Nag-iba na rin ang direksyon ng hangin. Kaya pakiramdam ko ang gaan na. Tuloy-tuloy na rin ako sa pagpadyak. Kaya gusto ko magbabike talaga. Dahil sa dami ko makikita magagandang tanawin. Malapit na rin ako makarating. May nadaanan akong pahingahan. Tumigil na rin ako at umihi at nagpahinga na rin ng mga ilang minuto. Diretso na rin ako sa pagpadyak. Tanaw ko na rin ang Guangzhou City at ilang minuto na lang ay makakarating na rin ako. Sakto naman may kumukuha ng video dun sa tulay. Kaya tumukod ako. Inakay ko na rin ang bike ko para kahit papaano mag-iba naman ang posisyon ng paa at puwet. Yun na rin yung magsisilbing pahinga ko. Tuloy na rin ako sa pagpapadyak at konti na lang makakarating na rin ako. Dito pa ako napadaan sa ilalim ng tulay at nakarating din ako sa wakas. Doon ako diretso sa simbahan. Yun talagang sadya ko dahil sa birthday ko kasi kahit makapagtirik man lang ng kandila bilang pasasalamat at hingi ng tawad. Wala nga pala akong cash kaya naghanap muna ako ng mawidruhan pambili ng kandila. Dito nga pala banda ang pinakamaraming ukay sa Guangzhou. Pagkatapos kong magtirik ng kandila, kakain muna ako kasi sakto 12:30 ako nakarating dito. Pagkatapos kong kumain, tsaka ako mag-ukay. Maghanap na rin ako ng makainan at dito na nga rin ako at ang napili kong pagkain, sinabawang naman loob ng kambing. At pagkatapos dito, tsaka ako mag-ukay. Pagkatapos ko mag-ukay, papadyak na naman ako uli, pauwi ng ganong kalayo. Hanggang dito lang muna ang aking video. Salamat sa mga sumusuporta at nanonood. Hanggang sa muli, paalam!